Broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:04. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Kumusta may hapon para sa atong mga suking tigpaminaw o ang palibot din sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro. Malang yapon, init, o diyan na mo kuno'y dagong-dagong pa, dili kayo tanto nga init, pero ma-feel ni mo ang grabe gyud nga kainit sa atong palibot nining mga panahon na. Behesa kung saog dagong-dagong, di mudulot o di mudulot. Muna nga bantay-bantay lagi apunta, uldo kagapong adlaw doon na ilhanan nga uwan-uwan. Pero tapwak-tapwak man lang ang uwan nga na sinati sa ato mga pipila ka mga kaigsunan. Panalitan kagapong adlaw sumala ni sa ato ang mga naka-text na to kaganina si Mr. Jemens ingon pa niya nga kuan diri sa Carmen naulanan niya dito po sa Lumbia. Nakasinati po sa Ma'am Elizabeth Basilgo dito og uwan kagapon. Pero dili tanan, no? Ang uptown ilabi na dapitan sa kining sa SM dito na sa area pagpaingon na going to maybe diha sa Grand Europang area. Murag wa siguro uwan kay wa man tapak-tapak ang na sinati nga uwan. I hope nga unta mo banos ang kabugnaw dili lang pud mag-uwan kay grabe ra ba kay mag-uwan. Mag-uwan porbida. May nayak mo sam. Anyway, kumusta may hapon ni amo dinhi sa ato nga programa Nuda Biritas. Ang programa nga Nuda Biritas modawat ni sa mga pauta na gikan sa atong mga suki nga mga tigpaminaw ilabi na dunay mga clarification ilang himuon nga probably may kalabutan na sa atong pamalaod, sa atong palibot sa nasod sa Pilipinas. So mahimo nga inyo kanang ipadangat ang inyong pangutana dinhi sa atong tulumanon Nuda Veritas. Paningkamutan sabna sa ato ang programa nga matubag ang inyong mga concern, mga pangutana. Muna nga ayaw mo pag duha-duha sa makusapa. Natay Facebook nga pwede nga dito ninyo ipahamyang ang inyong mga pautana o labaw sa tanan na katungtua sa nakadistansya layo-layo. Pwede po mo makatext, no? Ang text number na to 0917 704 3210. Ang akong advice sa inyo nga isuwat na diha sa kalendaryo kay aron nga diretso kung galing mo tumaw ang mga pangutana, pipila ka mga pautana, diha ma-recall ninyo nga itong gihatag nga contact number 0917 704 3210. So mao lugar na ang ato ang pagpahinumdum de kaninyo. Naapo to ay YouTube channel, no? In kaso gusto mong maminaw mag-review sa ato mga hisgutan ng dinhi sa Nuda Biritas na ata YouTube, no? I-open lang pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Nya pag human nyo og tuplok diha mulugwa dayon ang nagkalalay mga episode nga gi-post na ni Jesse James aron nga sayon para kaninyo ang pagpaminaw pagbalik sa ato ang
gipangiskutan dinhi sa Nuda Veritas program. So sa bago pang nakabukas sa ato nga programa subli maayong hapon, naminaw mo dinhi sa ato ang programa Nuda Veritas. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia, no? Maayong hapon usan ni sa mga diehard nato nga tigpaminaw. Muundang lang ni sa iyang mga kuri-kuri ilabi na kung magtingog na ang atong programa ang atong pulso og Nuda Veritas. Labaw sa tanan si Ma'am Faye Mundia de Dapita sa Pualas, Baungon. Unya si Ma'am Faye Galupe sa lower portion or dili lower portion kundi lower Balulang, no, dinhi sa ato sa syudad sa Cagayan de Oro ug sa tanan nga mga natugpahan sa ato nga signal sa Nuda Veritas maayong hapon kaninyo. Batasan na ang inyong pagpaminaw, no, dinhi og dili lisod para kaninyo ang pagpaminaw sa programa tungod kay naa naman ta sa FM. Di man ni pareha sa una nga sa AM pata Radio Ultra. Ang atong mga cellphone wala may AM nga ban. Muna nga maglisod ka mo pagpaminaw. This time sa Yunra para kaninyo ang pagpaminaw sa programang Nuda Veritas tungod kay naaman tay cellphone, no? Ato man lang pahitaon diha ang kining dial selbe ang ato ang numero sa para matultulan ang signal kining 103.9 tingog na day na ang ato ang Gold Radio. So timanin na ninyo, no, paki-share lang kana ngadto mismo sa atong mga kauban nga gusto pong maminaw din sa atong programa Nuda Veritas. Ang programang Nuda Veritas inyo babate kada adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes lamang, no? Tulo lang ni siya ka nga silbi adlaw sa tibuok semana. Busa ka anugni kining maong programa isipang bililhon talagsaran ni kay dili tanan nga mga istasyonan, mga radio station nag-offer ni mao nga format sa maong programa. Kung wa ko masayo pero kami lang, no, dinhi sa Gold Radio ang nag-facilitate sa mao nga programa para nga makonect na to ang ato ang mga tigpaminaw labi na sa mga hilit-hilit nga mga dapit nga nahalayo sila sa mga tukma nga mga kasayuran information ilabi na kuniskutan nato mga pamalaod dinhi sa nasud sa Pilipinas. So mahimo nga inyong ipadangat ang inyong mga pangutana. Now sa mga lagyo pwede mo magpadala og suwat, no? Sigurado na maabot ang inyong suwat dinhi. I-address lang basta klaro, no? Katong butangay lang diha kining G103.9 FM, no? FM unya dayon butangay Carmen, Cagayan de Oro, formerly Radio Ultra. Ay dali na abot na diretso diri sa tuwa, ha? Sige. Salamat kayo. Ang unang nga hisgutan, atong gipangtiknot ang mga concern nga atong kadawat gikan sa atong mga tigpaminaw. Kay dili may malimtan nato ni kay importante ni. Dito miaging adlaw, napakis ko sa paghisgot o sa kini sa akong giplano nga hisgutan. Pagpasabot diya kaninyo, no? Mamaya itong pagtuo nga nakasabot mo. Pero gusto ko lang i-reinforce kining amo ang pagtuki, pagpasabot og dugang diha kaninyo kay aron lugar nga matagbaw mo o masabtan sa hingpit ang mga pipila ka mga butang wa kay ninyo maklaro. Dinhi panikamutan nato nga maklaro. Unsa man unsa may kalainan sa konstitusyon ug ang balaod sa Kongreso. Kaya na sila pulos balaod baya. What is the difference between Constitution and the law of Congress? Okay. Aron lugar nga ma-illustrate na to og maayo.
Unahon natong konstitusyon. Isunod na nato ang balaod sa Congress. Abot na to ipasabot mo nga, the Constitution itself is a law. At the same time, Congress also pass a law. And that is their duty, that is their function, to pass a law. And so, unahon na to pag-tackle ang Constitution. Ang konstitusyon, mao kini ang pinakataas nga ang sa balaod, supreme law of the land. Kung maingon ta og pinakataas nga ang balaod sa Pilipinas, supreme law of the land, nagpasabot nga walay pwedeng makatupong or makalabaw sa konstitusyon. Mismo ang balaod sa Kongreso, dili pwede makalabaw sa atong batakang balaod. Ingon na nakagamanan ang atong konstitusyon. Ang konstitusyon para sa mga sungkit atong mga tigpaminaw. Kay ba ko nga kadaghanan mo makadungog nining pulong nga konstitusyon. Kung imong tanahon ang atong konstitusyon sa Republika sa Nasod sa Pilipinas, dili lang tanahon kung basahon, no? Kung basahon nimo ang konstitusyon sa Nasod sa Pilipinas, nipis ra na. Pila ra na ka artikul. Unya makugang ka, kay mao ka na ang himong gabayan sa pagpadagan sa gobyerno sa Nasod sa Pilipinas. Ugwa na ilaing balaod nga makalabaw niya na munang gitawag nga supreme law of the land, ang konstitusyon. Diha mismo sa konstitusyon, gilatid ang tanan nga mga gabayan kabahin sa sistema sa paggoberno sa nasod sa Pilipinas o gibahin kini sa tulo ka mga sanga nga buhatan sa sa ato ang pangagamhanan, dili kagamhanan, no? Pangagamhanan sa ato nasod. Ang nagbuot nganong nga naatay Congress, ang nagbuot nganong naatay Executive Department, ang nagbuot nga naatay Judiciary, mao ang konstitusyon, dili ang Congress. Diyan imo makita kung unsa kagamhanan ang atong batakang balaod. Ang tanan nga mga sagang buhatan nga atong magakadunggan nga gitukod, anak-anak na kini sa atong konstitusyon. So, ang isabto ninyo, kinsa may naghimo sa konstitusyon? Kinsa may nagbuhat sa konstitusyon? Kung atong dungawan na to ang konstitusyon sa 1987, ang nagbuhat nini 50 lamang ka mga commissioners nga gitudlo sa kanhi presidente sa nasod. Ang bot na to ipasabot sa 50 ka mga commissioners, kini sila mga individual person, mga representante sa nagkalalayng sektor sa atong nasod sa Pilipinas, na ay professional, na ay religious, o unsa pa nga sektor, nga mo'y nilangkob sa 50 ka mga commissioners nga gitudlo sa kanhi presidente sa nasod nga mao si Madam Corazon Cojuangco Aquino. Ang konstitusyon sa 1987, usa kini ka konstitusyon nga dinali-dali nga pagkahulma. Kini nga konstitusyon nato. Dili ni pareha sa ubang mga konstitusyon nga atong gibuhat nga taas ang proseso. Kini sila gidali-dali sa paghimo
ug ang nagbuhat 50 lamang ka mga tao or mga commissioners. Ila kining gidebatihan og maayo. Ila kining gipuga og maayo ug unsay angayan nga ila kining sagupon og himuon nga opisyal nga gabayan sa pagpadagan sa atong gobyerno sa nasud sa Pilipinas nga atong gitawgon og konstitusyon. Apan sa dili pa mahingpit ang konstitusyon nga mo'y sundon sa usa ka gobyerno sama sa nasud sa Pilipinas. Kini ipasa ngadto sa mga tao pinaagi sa referendum o ratification sa katawhan sa nasud sa Pilipinas. Ang katawhan gatagaan og katungod o kagahom sa pagpadayag sa ilahag mga opinion, mga suggestion or objection sa mao nga konstitusyon. Meaning nga ang konstitusyon nga gipreparar sa 50 ka mga commissioners, 50, dili lugar ma-assume nila nga perfect. Di po nila masiguro nga ang katawhan mo sugot gilayon. Og dili po ni siya diretso nga kung mahuman ang pagpanday sa mao nga konstitusyon sama nining 1987, pag-submit na ngadto mismo sa katawhan pagkaog ma-approve din diretso. Nagkinahanglan pa na og 3 ka buwan nga mahitabo nga para ma-brainstorm og maayo, para masabtan og maayo sa katawhan sa nasod sa Pilipinas, ay pa itakda ang usa ka referendum. Meaning, nga kung maaprubahan sa katawhan sa nasod sa Pilipinas ang atong konstitusyon, kana nagpasabot nga nasabtan lugar nato, kana nagpasabot nga atong gisagop ang atong konstitusyon, o kana nagpasabot nga kita andam sa pagsagop o pag-implementar sa mao nga konstitusyon. Mao kana karon ang atong isunod nga balaod ang konstitusyon. Alright. Unsay kalahian sa balaod, kay balaod man ang konstitusyon is a law. But there is another law nga ang magbuhat ang Kongreso. Ang Kongreso ninigbahin na is a product of the 1987 nga Constitution. Unsay bot ipasabot? Ang atong Congress of the Philippines legislative branch nga ako na-mention kaganina, is a product of the 1987 Constitution. Meaning, it is a creation. Nga sa ato pa nga, klaro kayo nga ang konstitusyon, dili gyud gusto nga malabuan. Diba? Kay ang Congress or ang legislative branch, gitukod man sa konstitusyon. Sa ato pa, maka-afford man og tukod og legislative branch ang konstitusyon. Sa ato pa, taas gyud og gahom ang konstitusyon. Siguro kanato, daghan siguro kanato ang moagri mahitugon na ini. Unsay function sa legislative branch? Sa ako nang gisulti, tigpanday kini sila sa balaod. Pero ang balaod, dili pwede, or ang legislative branch, dili pwede magpanday og balaod nga labaw pa sa konstitusyon. At timanan ang konstitusyon supremo, meaning labaw sa tanan. Kung labaw sa tanan, dili pwede ang Kongres magpalabaw-labaw. Unya diha sa atong konstitusyon, gibahin na daan ang legislative branch. Gibahin na daan.
Mao na nga ang atong Congress karon gilangkuban sa duha ka balay baloranan. Duha ka balay kaniadto usa lang na kabalay unicameral kana siya. Sa tanto nga lalis sa 50 ka mga commissioners nentong pagpanday ni ini, I think nagligas lang one vote. Majority sa 50 ka mga commissioners may pabor sa bicameral system of government. Mao na nga diha sa atong konstitusyon, ubos sa atong legislative branch of government sa lehislatura, Article 6 sa atong konstitusyon. Duha ka balay baloranan ang atong kongreso or bicameral system of government. Mao na nga pag-ingon og bicam, duha ka balay. Ang usa na mao na dayon ang Senate og ang ikaduha. Ang usa na mao ang Senate og ang ikaduha mao ang House of Representatives. Pero ang nabatasan nato maminaw ta sa mga karaang tawo nga mga-istorya kabahin sa ato ang lehislatura. Mag-mention sila og kongreso, ang buot din nilang ipasabot, House of Representatives, sayop na misnomer ka na siya. Ang House of Representatives, balay-baloranan sa Binisaya, dili na siya Congress. Kaya ang Congress, mauna ang Senado o ang House of Representatives. Mauna timan niya mga kalahian. Now, nag-ingon ka man, Frank, nga mupanday gyapon sila sa balaod ang Congress. Tinuod. Muna nga ang Senado, magpanday sila og balaod nga ila, unya dayon ang House of Representatives, naapo ilaha nga balaod, nga ilaha nga pagahimuon, hantod nga ila kanang umulon og maayo, galingon ka na og maayo, aron mahimo na din ka ng balaod. Mauna na ang sistema. So, the difference between Constitution as a law and Congress of the Philippines as a lawmaker, by its nature, wide kayo halapad ang iyahang kalahian. Ang iyahang diferensya. Kaya di man pwede matupngan ito nato ang atong konstitusyon. Kaya ingon nila nga supreme law man gyud. Tinuod ba? Oo. Nabagoy laing ko, mangutan ako ninyo, nabay laing konstitusyon karon nga ato ang gisunod? Wala. Oo. Magkakayagaw siguro ta kung duha nga atong konstitusyon. Muna sila ang silbi framework sa pagpadagan sa atong gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Ang konstitusyon sama sa usa ka balay nga kumpleto sa atop, kumpleto sa salog, kumpleto sa haligi, dili basta-basta matayog. Mao na siya. Ato na timanan, no? Kay araw lugar nga masabtan ninyo nga mao din na siya ang konstitusyon. Ang ato din pagpadagan sa gobyerno nagagad sa atong konstitusyon. Okay, kinsa may nagsulti? Unya nganong musunod bang yung lugar ta? Di ba? Apan kun ang konstitusyon na may magsunod, wag ito'y mahimo. Panalitan karon tagaan ta mo example. Ang atong mga Supreme Court justices moabot og 15. Nganong di man nato butangan og napulo lang kay mga gahi man tag-ulo. Di ba? Tungod kay ang konstitusyon
balaod supreme law of the land. Dili na pwede nimong masupak-supak. Kanedto, sa old nga konstitusyon, ang edad sa mga judges, kung mag-retire sila, 65, pwede na sila mag-retire kanedto. Ubos sa atong bag-ong konstitusyon, kini karon, ang edad sa pag-retire sa mga judges, 70 years old. Nganong di man nato himong 60 para sa yunta mag-retire? But we cannot do that to disobey the Constitution. Kaya ngano, tungod ang Constitution is a supreme law of the land. Ngayon na nindot ang atong balaod. Kana kung magsubay ta sa balaod, in toto. Ang problema kay naa may panahon nga di kita magsubay sa balaod. Now, what about ang balaod sa anti-graft and corrupt practices? Ang balaod kabahin sa plunder. Unsa man ni sila Frank? Labaw ni sa konstitusyon? Kini sila gipanday nga balaod, dili na konstitusyon ang gapanday nini. Ang gapanday nini mao ang Kongreso. Dili sad mahimo nga ang Kongreso maghinubra ang ilahang pag-exercise sa ilang authority silbing mga magbabalaod nga mulabaw sa konstitusyon. So, inferior kanunay. Mo nang nitabo nato. Mo nang nitabo nato. Nindot kayo kung buta tunonon atong balaod, nindot man kayo kung ato yung literal na to pagsabot, pag-implementar ang atong balaod din sa nasod sa Pilipinas. Pero mo lagi na daghang makasupak. O niya dahil doon ay makasupak, labi na kung sapian, suklan ka man hangtod sa Supreme Court. Hangtod sa Supreme Court. Muna yung nakadaot. Kajot lang ha, mo break sa tap, pipila ka mga pahinumdog. Gikan mismo sa atong tigpasugda. Yes, please. Okay, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programa No da Veritas. Ikasog doon na mo yung mga pautana, ay ipadala lang inyong pautana, ay pagduha-duha.
tama na siguro to ang ato ang lakbit kabahin sa kamenudanon or ang diferensya sa konstitusyon nga balaod o ang balaod nga gibuhat pod sa Kongreso. In kasog doon na mo idugang mga clarification, text lang ko nining ato nga contact number. Sultin ko naman ang contact number kaganina. Ayaw po ito nyo malimte, no? 0917-704-3210. Di ay laing pangutana, no? Usan ka concern na to nga tigsunod din sa ato nga programa. Ang iya nga concern mao nga maka-file ba kuno siya og kaso sa barangay? I-refer Silvedia nga ang problema kay ang iyahang filean og kaso dili taga barangay lugar dili og wa magpuyo sa same sa pareho nga barangay. Muna iyang pangutana. Ako i-simplify. Si Maria nagpuyo sa barangay A. Kunya doon na siya katransak nga si Petra dito sa barangay B. Karon wa magkakasinabot sila sa ilahag kasabutan sa utang. Gusto na niya nga mabawi ang iyahang gibaylo na sapi gikan ni Petra. Ayang pautana, pwede ba niya nga diha mismo sa iyahang barangay ma-file niya og sumbong, no, ni Maria si Petra? Unsay naa sa inyong hunona? Settlement ni, no? Settlement. Mas mayo sab nga naabi tayo pag-refer ganito sa barangay. Importante ni kayo kay dagang kayong mga pahitabo nga kaso nga madismiss sa korte, ilabi na kon di pa masitol sa barangay. Muna nga to ensure nga niagi sa barangay ang mga conflict sa mga individual. Mga yung certification ang korte kanang gitawag na certificate to file action para wa nay daghan nga kuskus balugos. Di na angay nga pangutanon. Kay dismissible man, ilabi na kung pananitan. May tabo nga wala kay certificate to file action. This time, kining iyaha nga gustong filean o kaso, tagalain nga barangay, ilan niya, suod pagyud niya. Ang pangutana, pwede ba nga masumon o ma-filean siya o kaso sa barangay ni Maria? Kung sa inyong nauna. Ang tubag, no. Dili pwede. Kung gusto magyud ni Maria nga magsitol sila sa conflict ni Petra, no? Si Maria argibyado against Petra. Pero ang problema, wa sila magpuyo sa susama nga barangay. Butang talang barangay X, no? Pero si Petra to ang magpuyo sa barangay Y. Buwag yun. Unsay sulbad. Ang sulbad ni Nemo, ang buhaton ni Maria sa barangay X, muadto siya sa barangay Kapitan o sa Lupon dito napita sa pikas nga barangay sa barangay X. No, X si Maria, no? Direta sa barangay Y, adto siya mag-file og reklamo kabahin sa iyahang pagka-arkibyar ni Petra
nga nagpuyo sa barangay Y. Sumato siya dito. Kung asa nagpuyo si barangay Y, o asa nga barangay, wato siya dito sa Lupon, sa iyang barangay, barangay Y, ug dito niya i-file ang complaint o reklamo ug unsa may reklamo. This is all about utang. Mo lagi ning utang lagi gid oy. So mo nang remedy. Mo nang remedy. Dili pwede nga ako panalitan argibyado ko ni ako sa barangay X. Ako siyang ipatawag, kap kining gusto ko ipatawag ning tawhana kap. Ay problema kini nga asa man sa address. Tuwa man ni kap sa barangay Y. Dili na problema. Problema kay nako na. Wala ni problema kung niya na magpuyo sa atong barangay. Problema na ni kay tuwa man ni speakers nga barangay. Buhaton ni mo mao. Maingon na yon ang kapitan. Ang buhaton ni mo mao. Mo proceed ka, moadto ka sa barangay Y, aron nga didto ninyo husayon kini. And that is the solution. Okay. Klaro naman gid na siguro. Mura man siguro og di maglabad inyong ulo. Niya pa'y lain. Nainangutan na. Kaya naa siya magpuyo. I think na-take up ko na ni. Doon na yung na sab na ini, no? Kay ang usogod karon bisag asang dapita. Kung naangan ni mga suba, butang talang, Ipunan River, Cagayan de Oro River, no? Naamo ginagpuyo di sa kilid, di ba? Di ginamwala, nagina sa kilid. Kunya maingon din sila, ako ni. Now, ang issue mao ni, doon niya naganha sa hingtungdan, nagpaibaw nga, dili gini mainyo kay public easement man kini. Ang nagpuyo, naglibog unsa ka ng public easement. Unsay bot ipasabot sa public easement, Frank. Wa man may pasabta. Nagpasabot lang, nagdalikat lang diha. Na dili kuno namo ni basta-basta panag-iyahan kay public easement kuno kini. Muna ni atong i-explicar ni public easement para masabtan ni sa atong mga tigpaminaw. Ang public easement commonly occurred or exist diha mismo sagad sa daplin sa mga suba. Tanawan ninyo ng suba sa bisag kini Cagayan de Oro River. Na ginumuyo. Unay pas tubig diha maglabas kilid. Tanawan ninyo ang suba din dapita sa Ipunan River. Naidaghan na muyo sa kilid. Ilang paminaw, ilan na. Pwede bang mapanag-iya nila? Nagingon ang balao, dili pwede. You cannot claim exclusive right over that particular property because that is a public easement. Now, ang public easement, abot ipasabot, kung public easement, that belongs to the government, owned by public dominion. Nga naman, unsa may concept day sa balaod, nga naman dili nato mapanag-iya na, o nga no nga i-consider ka na siya nga public easement. Balaod man. Pero ang rationale niya na, ako na ning explain ka nito pa. Pagpanagan na ba o doon ay mga emergency, kay simba ko og tugutan na to, nga si Juan de la Cruz magtukod og balay diha or building kilid mismo sa suba. Unya na ay daghang mga emergency nga kahitabo. Sagabal siya. Imbis nga mag-rescue, imbis magluwas ta sa kinabuhi
nga nahimong naangol o biktima sa mga katalagman, kay daplin ka na sa suba, di na hinauna to na siya maluwas. Nga naman, maglisod ang mga rescuers. Nga naman, kay na ay nagbarog nga mga structures. Muna nga, under the law, kana siya, dili makaklaim ka nga exclusive right. Pero, naidako nga pero, klaroha lang, no, kay naay mga uban nga mga pangitabo nga nilampo sa pagpanag-iya, ambot gayon sana nila. Basin o gi simang baka ang suba. Ba? Oo. Naiuban. Nakaklaim. Pero the general rule is that you cannot claim exclusive right over that particular property. Claim of ownership over that particular property. And that is being reserved by the government. And that particular property is classified as a public easement. Ringong public na publiko lugar, no? Naklaro lugar nga pwede ta makasawi-sawi diha. Ang easement, by the way, magagad sa gidakon, no? Na-easement na to nga mabot og 3 meters, no? Sa daplin mismo sa suba. Kanang 3 meters, di pa kayo nalapad-lapad. Pero ay, ilabi na ka ito makahunaw nagpuyo daplin sa suba. May ingon man itong tagiya. Ingon itong nakapuyo daplin sa suba. Ako ni, pengon dito. Si Bang Diri, ako ni. Oo. Pataka na siya o claim kay ang paminaw iyan. No? But there are certain portion of the property that can be titled. Pero mo lagi na, di man na matituluhan ritso, kay susihon pa man, surbihon pa masabna. Ang atong ibutang lang sa atong nunang, dili ta magpalabi og salig kanang gitawag na to public easement. Kini, I think, gidiscourage na kini og mayo kay sagabal magod. Unya og mabahaan, mutaas ang level sa suba, sila pagyud ang gobyerno pagyud basulon, kay gipasagdan sila, nabahaan, etc., etc. Luoy kayo, no? Ang atong gobyerno, bunog kayo. So I hope nasabtan ninyo na. Di pagyud, kadyot lang, ha? Yeah. Ato ning putsan man hisgot ta og suba. Usahay na ay mga kaso ingon ini in relation sa suba kana akresyon. Nasabdan ba ninyo unsay akresyon? Ang akresyon pwede ba matituluhan? Kini. Pero ug ninyo masabdan, pero abi nimo na akong ma-encounter nako nga mga individual, bisan sa imong tan-aw bitaw nga yano lang nga tao, pero mag-iskot nga ni kay labi nag-asa sila magpuyo. Familiar kay nila ng term accretion. Ilabi nang naades konsolasyon. Pagsuroy nga na mo diya sa konsolasyon. Kanya may istorya mo accretion. Mingon din sila, naindagan na mo yun daw sa accretion. Nagsabot sila. Ambot ang problema na natanan baka nakasabot o unsa ang accretion niya. Ang accretion usa kini ka constant, gradual nga flow sa water nga magdala og yuta bitaw. Diya, suba.
Nya dili ni mo damon, human sa pipila ka mga katuigan, makurat ka na lang. Kay nilapad na ang imong lagwerta. Kay naa ka man magpuyo sa kilid. Oo. Nilapad na ang imong lagwerta. Murag paminaw ni mo nga, uy, nidako man. Oo. Kana, daghang kay mga kaso ni anak bay. Kaso, nga nakahatag kini kabulhanan sa mga namuyo diha sa kilid. Mananggingon ako an exception to the public estimate. Kay natituluhan. Ang pangutana, matituluhan ba ang akresyon? Og nasabtan ba ka pod ninyo unsa ibot ipasabot sa akresyon? Dito lang ha. Si Kuan man si Ma'am Faye. Wala ko ma-acknowledge si Ma'am Faye, no? May hapon Sir Frank niya naminaw nagkaroon. Sige, salamat Ma'am Faye, no? Musta man? Wa pa magbaga-baga og dagom diha. I hope nga mubanos na ang dagom para mulandong makasinati ta og kabugnaw sa ato nga palibot. Na kasabot ba mo og unsay akresyon? Ang problema og di kay nato masabtan pero kanang mga namuyo diha deplin sa suba, sabot na sila. Ang pangutana, pwede ba matituluhan ang akresyon? Yes. Pwede matituluhan. Pero magagi dili kay ingon nga pag-ugma okay na, titulado na. Maagi gyapon sa mga proseso. Dili gyapon ni siya laktod. Pero bintahan na lang. Ngano? Right. Na kay titulo o na kay titulado nga property dool diha mismo sa imuhang sa titulado nga property nga dool sa suba imo na. Unya nilapad dako. Imbis nga siguro mga 500 square meters nahimo ng 650 square meters. Nidako na-expand gumikan sa akresyon. Pwede ba matituluhan? Why not? Itrabaho lang. Total inspection nun masabna. Susihon masabna. Di masaka makapataka akresyon. Dili. Susihon sabna. Kamo nga naminaw karon nga wa mo magpuyo di as daplin. Wagin mo'y akresyon. Sagad na ara na daplin sa dagat, di sa mga suba-suba, iyon na ang gagkahitabo. Nai-opposite nga sitwasyon ini. Daplin sa suba kagapuyo. Unya nahitabo nga kining ang suba may biya lugar, murag ditor ba nya ni abandon selbe kay ni ditor man ang flow sa suba ni simang sa to pa ang seabed or water bed sa itong itawag nato na anak katong kanhin na labyan sa tubig selbe sa suba nabiyaan uga pagkatana, kinsay pwede manag-iya. Mana yung daghan nga mga pangutana kay mo interesado sab siguro sila nga makayuta. Unya, kadot lundong-lundong ko no. Lundong-lundong matud pa ni Mafe. Unya pagtapon sa tubig, human pag-abandon, dito siya nakapaingon sa property gyapon. Sa private property, mura gidasmagan lugar sa flow sa tubig. Pauta na. Katong tubig nga suba lugar, nisimang man siya, sa ato pa doon ay abandon area.
Pagsimang na dito niagi ang tubig sa usa ka private property. Whoever owns the private property is to be compensated. Niya itong gi-abandon nga porsyon sa suba. Itong niuga ba? Nauga na. Oo. Siya lagi, siya itagya. Pero mo lagi po na mga proseso. Aron ba panagyan ni mo? Aron nga way managihalain, imo na po ng patituluhan. Dako bin ang trabaho. Dako na nga trabaho. Okay? Nalasige. Kadyot lang ha? Dia. Ang usa ka ginikanan, ikaw, parent ka panalitan, mama or papa, makabaligya ka ba sa imong property sa usa sa imong mga anak? Doon na kay property. O niya, ang imong usa sa mga anak interesado nga magpalit sa luna sa yuta diha nimo. Ang question, can you sell this property to one of your children? Be? Ang tubag, yes, why not? Basta lang masunod ang mga gabayan. Ang standards nato sa contract of sale or absolute deed of sale must be present. Ang unahon na to pagtanaw nga, unsa ba ni, di ba ni in good faith ba ang pagpalit nini? Basin og house siya ang pagpalit nini? Kana tanawon sa na. Atong pangutana mo ni, ang kinikanan, pwede ba makabaligya og yuta ngadto sa usa sa iyang mga anak? Talagsaran ni magakadunggan. Kaya nayuban diha yung sa nga, ay nalang kong baligya ihatag na lang na. Oh. Dili do, ako ibaligyan ni mo kay kwartahan ka naman, di na ko ihatag kay nang lang sa tagkwarta. Oh. That's one reason or to ensure nga there is good faith in buying this property. There are certain conditions that must be observed. Ang usan nini ang capacity to pay sa buyer, sa anak. Kay basin ba yung mga ingon ng anak? Kay balo bitaw ka mga di kita ka bayad. Nana ba? Pwede ba nga ako laning utangon ma? Oo. Utang. Yado, bayad na. Si mama, wala tayo kwarta. Paingaw nga ni sa pagkatiway. Delikado. Oh, nga nung ingon ko og tiway. Kay kung may bawa ni sa bang mga igsuon, mabot ang panahon nga magbinahinay. Na, magsinukatay ni sila. Di man na tinuod nga nakapalit siya siya tagikan sa amoa sa among ginikanan. Lalis na. May ingon dayon tong ingon nga allegedly mo nakapalit. Sure, kapalit ko'y. Resibo. Oo. Nga, maka-afford di ka pagbayad nga. Lugsanay ka magani makapalit og purol sa imuha. Nana lugar. Diha na dayon ang lalis. That is why, kung magbaligya, ang usa sa determinahon diha sa absolute deed of sale, the capacity to pay. And there is payment. To prove nga na ay palit sa mao nga propiedad. Usa na sa tanahon, lugar, no shortcuts nga paghimo. Ang may tabo din ni God, simulated sale. Now, what is the reason why there is this so-called simulated sale? What is the reason, the purpose? Makapangutan naman ta. Diba? Subalan tayo nung yapo na. Pero, ang balao, duwa, magdili sa pagbaligya sa mao nga property sa mga ginikanan ngadto mismo sa mga anak. Pwede good, pero naalay pipila ka mga kondisyones. Kaya basin niya og tumo lang na.
Oo. Do kini kuan kay tungod paborito ka man ako do kanang ino nimo nga na ikaw ginakapalit. Nakadungog ang usa sa mga igsuon. Unsay siya nakapalit? Wa man ni kwarta. Oh. Oh, na sa man nimo karon. Wa man ni kwarta. Wa na pud tay oras dinhi sa ato ga pagpanaguban sa atong tulubanon ga ato programang Nuda Berita. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw o kadyot lang ha kay akong basahon na to ang importanteng paghisgutan ni Ma'am kargabi sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Pareho ra ang kalayo sa purgatorio o sa impierno. Ang diferensya lang ang sa purgatorio temporaryo. Akong balikon. Pareho ra ang kalayo sa purgatorio o sa impierno. Ang diferensya lang ang sa purgatorio temporaryo. So inyo ning mabati karong gabi alas 6:30 amtak na sa kagabion dinhi sa Gold Radio. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan ni GC James amo mga buluanong pagpahinumlum diha kaniyo karon. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay apan ang langit nun way katapusang kalipay atong gisalikway. Salamat ug may hapon.